Panawagan ng ilan, ibalik ang dating pasukan sa Hunyo. Edukasyon sa Pilipinas noon at ngayon, may pagbabago ba? Participation rate ng mga estudyante sa blended learning mataas ayon sa DepEd Region 1. Aminado si John Ray na hirap niyang matutunan ang kanilang maaralin ngayong sa bahay na siya nag-aaral. Dapat lang na malilit ang siyang makinabang sa ating pagsisikap. To redeem our promises and proceed to create a truly just society for our people. Yo, what's up? This is Christine May, your pambansang future educator, wherein I'm trying to influence you to learn more and be educated sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Today, we're gonna talk about the education from the past administration of Cory Aquino to the recent administration of Bongbong Marcos. May malaking pagbabago ba ang edukasyon noon sa edukasyon ngayon? Let's find out. Mula sa diktatoryang institusyon, isang panibagong saligang batas ang namayani sa bansang Pilipinas noong 1987. Na nililinaw ang tungkulin ng Estado sa pangangalaga at pagsulong ng edukasyon ng mga mamamayan. Noong 1988, nilagyan ni dating Pangulong Corazon Aquino ang Batas Republika bilang 6655 or Free Secondary Education Act of 1988. Na tinitiyak ang libreng sekundaryang edukasyon sa mga paaralang pampubliko. Sa panahon din ni dating Pangulong Cory Aquino, nagsimula ang Institutionalized of Alternative Teaching para sa mga hindi makapasok sa klase. At bilang pagtalima sa akbang ng UN na Education for All, isinagawa ang iba't ibang programa tulad ng Mobile Tent Schools, Walking Blackboards, para Teacher Program, at Acceleration and Equivalency Program. Punta naman tayo sa administrasyon ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. Noong 1994, sa administrasyong Ramos, isinaayos ang mga ahensyang pang-edukasyon. Binuo ang Commission on Higher Education o CHED na sumasaklaw sa mga pampubliko at pribadong institusyon sa antas, tersyaryo at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na nangangasiwa ng mga pulisiya tungkol sa edukasyong bokasyonal. At ang curriculum sa panahon niya ay binubuo lamang ng 5 aralin. Ito ay ang Filipino, English, Mathematics, Science, at Makabayan. O diba? Sana all. Isunod naman natin ang dating Pangulong Joseph Estrada na kung saan isa sa mga inulunsad niyang programa ay ang ERA para sa mahirap. Layunin nito ang pagbibigay ng serbisyong panlipunan at pangkabuhayan sa mga mahihirap na sektor ng lipunan. Sa ilalim ng programang ito, inilunsad ang mga proyektong tulad ng Livelihood Program, Conditional Cash Transfer at programa para sa edukasyon at kalusugan ng mga mahihirap. Naglaan din ang Pangulong Estrada ng mga pondo para sa pagpapagawa at pagsasaayos ng mga infrastruktura ng mga paaralan, kalsada at iba pang facilities. Let's proceed to the next president, late President Benigno Aquino III. Sa 6 na taong panunungkulan ng Administrasyong Aquino, ilan sa mga naipasang batas ay ang Enhanced Basic Education Act na nagtatag ng K-12 system. Isang reforma sa edukasyon na nagdagdag ng 2 taon sa basic education program. Punta naman tayo sa susunod na administrasyon, ang Administrasyong Duterte. Sa panunungkulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay ipinasabatas ang libreng edukasyon sa kolehiyo sa mga state universities and colleges at institutionalized at alternative learning system sa ilalim ng Republic Act No. 10931. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, ang pag-access sa edukasyon ay tumaas ng malaki sa pamamagitan ng pagbibigay ng higit na suporta sa mga may limitadong mapagkukunan upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
Sa administrasyon din ni Duterte nagkaroon ng pandemya na kung saan sinarado ang mga establishmento kabilang ang mga paaralan. Kaya nag-implement ang pamahalaan ng online distance learning at modular na kung saan kahit hindi nakakapasok sa eskwelahan ang mga mag-aaral ay patuloy pa din ang edukasyon. Dako naman tayo sa latest administration sa pamumuno ng ating Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At dahil nagkaroon nga ng pandemya sa Pilipinas, nagbago mula sa face-to-face classes ay biglang nag-shift sa online education. Ngunit nakita ng DepEd na marami sa mga bata ang hindi sapat ang natututunan kumpara sa face-to-face classes. Sa loob ng 1 taon at kalahati, paano ba hinarap ng Administrasyong Marcos ang napakaraming problema sa education system ng ating bansa? Nagkaroon ng hudyat mula kay Pangulong Marcos na ituloy ang pagpapatupad ng full face-to-face classes sa bansa batay na rin sa DepEd Order No. 44. Nitong Enero naman ng 2023 nang iprinisinta ng DepEd ang kanilang matatag agenda, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Sa ilalim ng matatag agenda, ito ang kanilang mga naging layunin. For the conclusion, may malaking pagbabago ba ang edukasyon noon sa edukasyon ngayon? Yes, meron. Kung pagsusumahin natin, may malaking improvement ang education sector mula noon hanggang ngayon. Mula sa panunungkulan ng dating Presidenteng Cory Aquino hanggang sa administrasyon ngayon. Lahat ng mga inimplement ng mga administrasyon ay nagkaroon ng malaking tulong sa mga mag-aaral at sa education sector ng Pilipinas. And those are the things that a student like you and me should know. Thanks for watching and I hope you learned a lot from this video. Again, this is Christine, your pambansang future educator.